Hello po! For today's video ay magluluto naman po tayo ng ating merienda for today. Magluluto po tayo ng suman na saging na saba. Tara, samahan niyo po ako at gagawa na po tayo. Meron po ako ditong 1.5 kilo na saging na saba. Ito po ay babalatan muna po natin. Dito ko na lang po sa plastic ilalagay itong balat. Nakalimutan ko po palang mag-gloves. Malagkit po pala ito sa kamay kasi hilaw pa po itong saging na saba. Mag-gloves muna po ako. At ipagpatuloy na po natin itong pagbabalat po natin itong saging na saba. Medyo po mahirap pong balatan kasi madikit pa po yung balat. Kasi hilaw pa nga po. After po nating mabalatan, ilalagay po natin ito sa isang lalagyan na may tubig para hindi po mangitim. At heto na po, itapon na po natin yung tubig. Pagkatapos po natin na mabalatan lahat, ito po ay i-grated po natin. Gamit ko po itong pang-grated po natin sa cheese. Simulan na po natin ang paggagadgad. Habang nagagadgad po ako nito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po, pa-like na din po at pa-click na din po ng notification bell para parati po kayo updated sa mga bagong video ko pong i-upload. Salamat po. At heto na po, tapos na po tayo magadgad nitong hilaw na saging na saba. Ita-transfer po natin ito dito sa medyo malaki pong lalagyan kasi may mga ilalagay pa po tayo na ibang sangkap. Isalin na po natin dito sa isang malaki-laking lalagyan. Ibuhos na po natin. Pagkatapos po nating mailagay ito, maglalagay na din po tayo ng 1 cup na glutinous rice. Ilalagay na din po natin itong buko. Bali, 2 buko po ito na kinayod po natin. Ilalagay na rin po natin itong 1 can na OB condensed milk. Pwede rin po pala gumamit po kayo dito ng asukal kung wala po kayo nitong condensed milk. Maglalagay din po tayo ng 1/2 teaspoon na asin. Pagkatapos po mailagay po natin yung lahat na sangkap, ito po ay hahaluin natin. Para mapadali po ang paghalo natin, ito po ay kakamayin ko na lang po hanggang sa ito po ay mag-well combine. Kapag ganito na po, okay na po ito, nahalo na po natin ng mabuti, i-set aside muna po natin dahil mag-iinit pa po tayo ng dahon ng saging na gagamitin po natin na pangbalot po dito. Buksan na po natin itong apoy at mag-iinit na po tayo nitong dahon ng saging para hindi po mapunit kapag ito po ay pinagbalutan na po natin. Pagkatapos po natin mainit itong dahon ng saging, ito po ay punasan muna po natin para po matanggal pa po yung mga dumi-duming nakadikit po dito. Pagkatapos po nating mapunasan po ito lahat, magsisimula na po tayong magbabalot ng ating mixture. Kunin na po natin yung pinag-set aside muna po natin na mixture at magbabalot na po tayo. Bago po pala lagyan natin ito ng mixture, magbabras muna po tayo ng mantika para hindi po dumikit itong ating mixture kapag naluto na po ito. After po mapunasan po natin ito ng mantika, maglalagay na po tayo ng mixture. Gamit ko po ang 1/4 cup na sukatan. Sukatin natin po para pantay-pantay po yung pagkakagawa po natin nitong ating suman na saging na saba. After malagyan po natin ng mixture ito pong saging na dahon, ito po ay ipo-fold na po natin para po ma-sealed na. Ganito lang po ako magbalot ng ating suman. At heto na po yung nabalot po natin na suman na saging na saba. Ulitin lang po natin sa mga natitira pa. Same process lang po. Habang nagbabalot po tayo nito, magpakulo na po kayo ng tubig para mamaya pagkatapos po nating magbalot nito ay ilalagay na lang po natin sa steamer. Ang paraan ko po pala na pagluluto nito ay i-steam po natin. Hindi ko po pala ito lulutuin ng diretsyo sa kaldero at lalagyan po natin ng tubig para hindi po mapasok ng tubig. Nagkulang po yung dahon natin na saging na pangbalot po dito kaya ang gagamitin ko na lang po ay yung aluminum foil. Para matry na din po natin kung pwede din pong balutan o lutuin po natin dito sa aluminum foil. Mga 2 balot pa po ito. Pahira na din po natin ng mantika.
Kailangan po natin itong pahiran, lalo na po aluminum foil po ang ating gagamitin kasi sigurado pong didikit po dito ang ating mixture. Hatiin na lang po natin ito sa dalawang balot. Same process lang po sa pagbabalot po natin na gamit po ang saging na dahon. Sa nagtatanong po kung pwede daw po gamitin yung aluminum foil kung wala po ng dahon ng saging, pwede pero po. Kailangan po natin na dahan-dahanin po ito sa pagbabalot or sa pagpo-fold kasi para po hindi po siya mabutas. Kasi parang mabubutas po siya pag nasobra natin sa higpit ng pag-fold. Ulitin lang po natin dito sa isa pang aluminum foil at ito po, last na po natin itong babalutin. Ilagay na po natin lahat, ibuhos na po natin at simutin po natin kasi sayang naman. At siguraduhin po natin na nagpakulo na po tayo ng tubig para pagkatapos po natin ito ay isasalang na lang po natin. Sa nagtatanong naman po kung pwede daw po steam na lang po ang pagluluto ng suman, pwede naman po. At heto na po pala yung nabalot po natin na suman na saging na saba. Bale, nakabalot po tayo ng 22 pieces. Ang 22 pieces po yung dalawang binalot po natin sa aluminum foil. At ilalagay na po natin ito sa tray ng steamer. Ilagay na po natin ng isa-isa para hindi po masira yung pagkakapold natin dito po sa ating suman na saging na saba. Ayusin lang po natin ang paglagay para hindi po bumuka yung pagkabalot po natin. Last po kasi nagluto na rin po ako ng suman na kamote. Ang paraan ng pagluluto ko po ay linuto ko po sa kaldero at direct ko pong linagyan ng tubig. Dahil may mga nagtatanong po doon kung pwede daw po i-steam or kung pwede daw po ibalot sa aluminum foil kung wala po dahon ng saging, heto na po yung sagot. Salamat po. Ilagay na po natin ito sa pinakulo na po natin na tubig. Tamang-tama po, kulong-kulo na po itong ating pinapakulong tubig. Ilagay na po natin at i-steam po natin ito ng 1 hour. Tamang-tama po ang 1 hour po ay lutong-luto na po itong ating suman na saging na saba. After 1 hour, ito na po. Luto na po yung ating suman na saging na saba. Ilagay na po natin ito sa isang lalagyan para po lumamig na po agad. Mas maganda po talaga na steam po ang pagluluto natin itong suman dahil malinis po ang pagkakaluto. At heto na po yung naluto natin na suman na saging na saba. Siyempre kapag nagluto po tayo ay hindi po mawawala ang tikiman time. Husga na po natin itong ating linuto na suman na saging na saba. Kukuha na po tayo ng isa at bubuksan na po natin at titikman na po natin. Masyado pa pong mainit kaya dahan-dahan muna po tayo sa pagbubukas nito kasi napakainit pa po. At heto na po yung ating suman na saging na saba. Ang ganda ng color violet. Ano sa tingin nyo po? Masarap po ba ito? Kuha na po tayo ng konti at husgahan na po natin. Medyo makunat po kasi nga po naglagay po tayo ng malagkit rice. At isa pa po nating malalasahan ay yung buko. Ang sarap po dito sa ating suman. Lasang-lasa po yung buko natin, yung saging na saba. Basta ang sarap po talaga. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-try na magluto nito, try nyo na po. At pwede din po itong gawing pagkakitaan. Kaya kung may tanim po kayo dyan na saging na saba na pwede na pong i-harvest, i-harvest nyo na po. At gumawa na rin po kayo ng ganito. Sunod naman po nating titikman ay yung linuto po natin sa aluminum foil. Medyo po mabigat po talaga sa tiyan. Kasi nga po kakanin po ito. At heto na po yung sa binalot po natin sa aluminum foil. Napakainit pa po kasi. At heto na po. Medyo dry po ang pagkakaluto po natin itong sa aluminum foil. Compare po doon sa dahon ng saging. At heto po, dry po siya.
Pero yung lasa po, same lang naman para medyo may pagka-dry lang po itong sa aluminum foil. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tenderang Kusinera. Bye-bye. God bless us all.